Yung isang ibon mga kalapatids. Halos isang linggo na paikot-ikot lang dito. Ngayon lang nakababa. Ayan, nilagyan ko pang pagkain. No? Ayun. So hulihin natin pa maya-maya. Ang payat na yan sigurado. Ayan, umuulan pa yun. Basa na ako. Huli ko na nga. Ayan. Halos isang linggo. Paikot-ikot lang dito. Ang tibay na ibon. No? Walang tigil din yung ulan. Kaya lagi siyang basa. Tapos nung hinawakan natin kanina, talagang ampayat, walang kinain. Ang tibay oh. 1 week, paikot-ikot lang tapos mawawala. Tapos may makikita ka uli. Hindi niya talaga matandaan halos tong location. Pero sa 1 week na yun, unti-unti niyang natatandaan. Tapos kanina nung nagpapakain ako alas 5, nasa bubong na. Ayun, sabi ko bumalik. Nakasarado yung ano natin, landing board, tsaka may tolda. Kaya hindi siya makapasok. Ngayon, hindi rin siya pumasok nung binuksan ko. Doon siya sa simento, bumaba. At tibay oh. 1 week sa ulan, sa wild. Paikot-ikot lang. Talagang hindi siya nagpahuli. Banded yan ng ano, MacArthur mga kalapatids. Combine sa mother club namin. So re-recover natin mga kalapatids. Bigyan natin ng victory. Kaya ano, pang-flashing na ibibigay natin agad. Dahil sigurado baka may nainom itong kakaiba. Yan, tibay mo. Batang bata yan mga kalapatids. Yan nga yung ano, huling angat ko. Yan yung huling breed natin. Mga last batch yan. Hindi inaasahang pangyayari. Nagpalipad ako, nasama siya. Kaya ayun, sabi ko wala na. Nung isang araw, pangalawang araw, hindi ko siya makita dito sa location. Kaya sabi ko nahuli na. Pero may palipad-lipad dito, sabi ko siya siguro yon kako. Dahil ano mababa, tsaka talaga may hinahanap siyang loop. So buti nakakuha natin mga kalapatids. Nahuli natin, dinakma ko na sa taas. Di ko na na-video dahil umuulan. Yeah, re-recover natin ngayon mga kalapatids. So bigyan natin ng ano, yun ng antibiotic na amoxicillin, bibigay natin yung synthetic. So yun mga kalapatids, ayaw niyang kumain. Tsaka tingnan yung balahibo, ang lakas ng ano, acid ng ulan. Talagang pumangit yung balahibo niya. Makinis to dati. So ito, meron na akong tinimplang ano, amoxicillin dito sa tubig. Ibigay na natin ng unti-unting makarecover. Tsaka may subuan natin. Ayun, kumain din mga kalapatids nung nilipat ko dito sa mas maliwanag. Ayun, tumuto ka na mga kalapatids. Yun, good day mga kalapatids. So, ngayong araw, yung kagabing hinuli natin sa baba, sa flooring, na ibon natin na nag-overplay yun, hindi sinasadya nga na nakasama sa mga first batch na ibon. So, nilayo siya dahil lumalayo na yung mga first batch ko. So, sabi ko nung una, ala na, overplay na kasi 2 days hindi ko siya nakikita dito. So hanggang sa inabutan na siya nung paparating ng bagyo. So inabot ng 1 linggo, halos nasa, di ko alam kung dito lang o lumalayo pa siya. Tapos sa mga pangatlong araw, pang-apat, so nakikita ko na may lumilipad dito, lipad ng lipad. Sabi ko ito yata yung ano, yung nawawala akong ibon. Kasi mapapansin mo naman sa lipad niya, young bird na young bird, tsaka yung hindi niya alam yung direction niya. So gusto niyang bumaba na parang basta lipad siya ng lipad, lalayo, lalapit dito. Tapos dadapo doon, nakikita ko pa doon sa bubong sa kapitbahay doon sa medyo malayo doon. So sabi ko baka yun nga sa akin. And then yun nga, nakita ko siya, dumapo na siya dyan sa bubong. So pinapasok ko, ayaw mo naman pumasok. Kaya ayun. So kagabi nabigyan natin ng antibiotics tsaka victory pills. So ginawa ko ng 2. Then chinek ko yung ano, yung dumi niya kaninang umaga.
So goods naman, all goods, walang ano, hindi naglusaw, hindi kulay green. And then mapapansin mo naman sa ibon kung may tama, nasa na ba siya? Ito. Yan, ang lakas pa nga niya mga kalapatids. So makikita mo sa ibon kung malakas siya kasi hindi man siya tinamaan ng one eye cold mga kalapatids. Oh. Wala siyang one eye cold, ayun oh. And then kanina nung pinakain ko rin sila kaninang umaga dito, ang lakas tumuka, nakikipagagawan pa. So malakas yung ibon, wala siyang nararamdaman kaya ipinanik ko na dito. Pero kahit pa paano, na-antibiotic na natin sa tubig. Ayun o, lakas pa niya mga kalapatids. Napakaliit na ibon. So sabihin na natin niya, the halters line to mga kalapatids. Tingnan natin kung hanggang saan yung aabutin ito sa karera. Malapit na rin yung south race. Ayan. Ayan mga kalapatids. So grabe. So meron din tayo ilang mga nag-overfly na hindi nakabalik. Talagang kasama yun eh. Hindi maiiwasan. At dahil nung mga time na yun, nung nagpapakawala ako eh, abot ang ano nun, bali ano pa lang yata ano, nasa kalahatian pa lang ng training o pa-derby yung BBC noon. Alam niyo na may BBC Manila tsaka Pampanga, eh marami ring ano, nire-release talaga. So dito daanan ng pagka north yung Manila, dito daanan sa area ko na to, talagang isang grupo, 20, 30, ganyan. Talagang dumadaan dito. Kaya pagka yung mga young bird namin dito is nadaanan, pumitik, ala na. Swerte na lang pag magaling yung homing ng mga ibon. Dito daanan talaga pag north race ng MMFC, PHA, lalo na yung mga Cavite na yan. Basta pag north race yung mga kalapatids natin, sa gawing south na mga kalapatids, eh talagang dito daanan sa amin. So ayun mga kalapatids, so sa ngayon di naman na umuulan. So kamusta yung mga ibon nyo mga kalapatids? Kung ako tatanungin nyo, okay na may mga ibon natin. Walang mga one eye cold, usong-uso one eye cold eh. So yun nga yung ginagawa natin. Puro ano tayo, natural, bawang, luya, tsaka oregano. Minsan nahalo ako ng malunggay, bine-blender natin. Katulad ngayon pala, nagbigay ako sa tubig. So masasanay at masasanay yung mga ibon nyo dyan mga kalapatids. Mas maganda uhawin nyo muna bago natin ano, bigyan. So sa droppings, goods naman mga kalapatids. Ayun no, kung makikita nyo, ayun. Yan, pakita ko sa inyo mga kalapatids. Yan, so may buhangin ako nilalagay dyan mga kalapatids para pag kinutkot ko hindi masyadong dumikit. So buo mga kalapatids, ayun no, buo yung mga droppings ng ating mga ibon. Yun o, ganda o. Mga down feathers pa. Yung mga kalapatids oh. Ay, bibigyan ko nga pala siya ng ano, ng victory. Dire-diretso yung recovery niya mga kalapatids dahil abot ang lipad lang nito. Di niya talaga ano, matumbok yung area na to. So inabot na nga mga kalapatids na isang linggo, lipad lang siya ng lipad. So ayan, ganda na naman ang tayo oh. So victory tayo ngayon dahil nagano naman tayo, all natural na bawang, luya. So bigay tayo ng victory. So maintenance ko yan mga kalapatids habang andito sila sa loft yung mga young bird na binu-viewing ko and then yung mga pinapalipad ko. So maintenance natin is yun lang. Bawang, luya, oregano, malunggay yan. Bine-blender natin, mix syempre sa tubig. Tapos Lunes yun, Martes bibigay ako ng ano, oil. So ang ginagamit ko lang oil ngayon is yung canola oil. So yung canola oil mga kalapatids, bumili ko sa market. Isang malaking ganon. Ang dami. Ang dami kong nabiling ano, canola oil. Yung bago basta yung wag galing sa pinagpirituhan. So hinalo ako ng bawang. Tinusok-tusok ko ng tinidor yung bawang hanggang sa nabutas kasi lalabas dun yung katas. So hinulog ko siya sa ano, sa lalagyan ng mantika na yun, yung canola oil nga. Ngayon, syempre, lalabas di katas. So, hahalo na siya sa mantika. Doon nga, sa canola oil. So, yung ginagamit natin pang binder. Tsaka, nagbibigay ako ng pink minerals. Tsaka, yung calcium, mga kalapatids yan. Nakamix yung calcium tsaka pink minerals. And then, ginagawa ko pa, kung hindi pink minerals o calcium,
nagbibigay ako ng Wakamoto. So yung Wakamoto, dinudurog ko kasi tablet yung Wakamoto ko. Dinudurog ko. So binder tayo ng canola oil, tsaka yung dinurog na Wakamoto, yun yung ibubudbud ko. Yun yung Martes natin. So yun yung ano nila, yung maintenance. Tapos Lunes, Martes, Miyerkules, o plain na ako, o kung hindi man plain water, plain patoka is nagbibigay ako ng electrolytes. So yun lang yung maintenance ko. Yung tatlo na yun halos, yung oregano, bawang, luya, tsaka Martes natin isa yung canola oil, tsaka yung pink minerals, calcium or Wakamoto na pinowder natin.